Hello guys, Shikamaru Senpai here. Bago natin simulan ang kwento natin ngayon, at kung bago ka dito sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa YouTube channel ko para lagi kang ma-update sa bago kong video ina-upload. Salamat ng marami. Mula sa pagbibigay ng moniker ng Sannin hanggang sa pagsira sa Akatsuki, naging mahalagang papel si Hanzo sa serye, isa na kadalasang hindi napapansin. Ang serye ng Naruto ay nagtatampok ng malawak na bilang ng napakalakas na shinobi, bawat isa ay pantay na may kakayahan sa walang kapantay na mga gawa, gayunpaman, hindi lahat ay nakatanggap ng parehong reputasyon at kasikatan, higit sa lahat dahil sa Hidden Leaf ang sentro ng premise ng serye, si Hanzo ng Salamander ay isa sa mga walang katulad na shinobi, na kalaunan ay umatras sa background sa kabila ng ipinagmamalaki ng mga gawa na malinaw na nagpahiwalay sa kanya sa iba. Hindi may kakaila ang papel ni Hanzo sa serye dahil malaki ang naging bahagi niya sa paghubog ng premise ni Naruto mula sa pagkakaloob ng moniker ng Legendary Sannin hanggang sa pagiging dahilan sa likod ng katiwalian ng Akatsuki. Naging sentro si Hanzo sa ilang malalaking kaganapan, ang kanyang anticlimactic na pagkamatay, gayunpaman, ay humantong sa karamihan sa pagkalimot tungkol sa dating makapangyarihang karakter na ito, gayunpaman, may higit pa sa kanyang karakter kaysa sa nakikita dahil ang kanyang matibay na hangarin sa pananampalataya ang humubog sa Hidden Rain Village at ang legacy nito. Marami ang nakakakilala kay Hanzo bilang hindi opisyal na pinuno ng Hidden Rain Village, ngunit ang kanyang mapagpakumbabang mga simula ay nananatiling hindi kilala. Ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ni Hanzo ay hindi kailanman tunay na kanya dahil siya ay napuno ng kamandag ng isang Black Salamander, isang nilalang nakatutubong sa Hidden Rain. Ang resulta ay isang makamandag na ninja na immune sa lason, ngunit may kakayahang suffocate ang mga nakapaligid sa kanya sa isang hininga lamang. Ang kanyang mga bagong natuklasang kapangyarihan ay nagsilang ng mga hindi maipaliwanag na kakayahan na may kaunti hanggang sa walang katumbas, na nakakuha sa kanya ng pangalan at katanyagan sa mundo ng shinobi. Ang kanyang mga mithiin ng kapayapaan at kasaganaan para sa Hidden Rain ay humantong sa kanya sa mga forefront ng Great Ninja Wars. Ang pagbabawal sa mga nakikipaglaban na gamitin ang kanyang tinubuang bayan bilang isang free-for-all battleground ang kanyang pangunahing prioridad, dahil same time niyang pinipigilan ang mga magkasalungat na partido sa pagtapak sa Hidden Rain. Ang mga loyalistang paniniwala at mithiin ng kapayapaan ni Hanzo ay nakakuha sa kanya ng pabor ng publiko, na humantong sa kanyang pagiging hindi opisyal na pinuno ng kanyang sariling nayon. Ang pangalan ni Hanzo ay kumalat sa malayo, at ang kanyang presensya ay naging banta para sa kahit na ang pinakamalakas na shinobi. Inutusan ng Great Nations ang kanilang shinobi na umatras sa sandaling makita si Hanzo sa larangan ng digmaan. Alam na alam niya kung ano ang kaya niya. Ang kanyang mga nagawa ay nagpasulong sa kanyang katanyagan sa mga tao sa kanyang nayon, na maliwanag mula sa paunang pagpupuri ni Yahiko at ni Goto sa mga pagsisikap ni Hanzo para sa kapayapaan. Hinarap ni Hanzo ang mga sangkawin ng shinobi sa buong buhay niya, ngunit iilan lamang ang nakatakas ng hindi nasaktan. Dahil siya ay isang tao ng mga mithiin at pananampalataya, susubukan niya ang mga lumalaban sa kanya, at kung magpakita sila ng potensyal, ililigtas niya ang kanilang mga buhay at bibigyan sila ng isang moniker. Si Jiraiya, Orochimaru, at Tsunade ang tanging tatlong shinobi na nakaligtas sa hindi maiiwasang galit ni Hanzo noong ikalawang dakilang digmaang ninja. Upang parangalan ang kanilang lakas at potensyal, itinuring sila ni Hanzo na legendary